American fish net. Ay sir, dito po kami sa likod. Ito yung fish pan niya. Ngayon boundary. Tapos sinasabi ni ma'am, ito, yung kanyang boundary dito. Yung pilapil po doon, tapos diretso doon sa may poste. Ito parang hindi kanya. So mas marami yung binibenta kaysa dito. Sabi nila harangin na lang. Lagyan ng pag binenta, mas okay naman para buo yung fish pan. Pero ngayon, ito, 1.6 tinitignan namin. Ito lang yung boundary nila. So, inuna namin dito sa likod. So, puro rice land to ma'am, tapos fish pan na. O, rice land. Along Barangay Road sa harap, no? Along Barangay Road. So, puntahan po natin doon. 2 daan po kasi to, kaya inuna namin dito sa likod. So, ito, puntahan po namin sa harap. Hindi kasi makikita sa... Ayun sir, dito ako sa harap ng property Barangay Road to. So, estimated frontage natin sir, mga 100. Mga 80 meters. Ito yung umpisa. So, ang ganda po, irrigated siya. Na to? Nia to? Nia Road. So, talagang masisimento to. Saka, kagandaan nito, meron na pong poste ng kuryente. Internet nasa harap na rin, no? So, sigurado, pagdating ng araw, residential na to. Ito po yung property. Galing po tayo dun sa likod. Di kasi matanaw yung fish pan doon, sir. Kaya doon kami nauna. So, ayun. Lakarin ko lang. 16.4 hectares, titled property. Buhay nakapangalan, kuya? Buhay. Buhay yung nakapangalan nito. Wala pong extrajudicial settlement. Ito po napakagandang residential to. Pwede din na pagpatayo ng bahay dito. Wala daw pong baha. Tapos may kuryente na rin tayo. Tapos ang gandaan po nito, ganda ng patubig nila. Ayan, rice land. Gandang gawing to. Gandang gawing bakasyonan kasi nasa gitna ka ng mga palayan. Maganda, may kuryente na. Hanggang doon po yung property natin. Ang haba pa ikot. Ang sabi ni Kagawad, kasama natin, mayroon na daw po itong mayroon ng budget. Kasi banda ron, from cemented road, nasa nasa 300 meters simentado na. So sabi ni Kagawad, na daw po ito. May budget na, tutuloy na lang po ito after ng anihan. Sabi naman po niya. Ayun, may mga kuryenteng kumuha dyan na punta doon sa mga bahayan. So, kuryente, internet, nasa bungad na rin. Ang water supply nila dito sa deep well, tas nilalagyan po ng makina. Pero sa patubig ito, buhay na buhay yung irrigation nila. Ang ganda. So sa mga naghahanap po ng malayo sa pollution, malayo sa ingay, pasok naman yung 4 wells natin. Although ngayon di pa siya simentado, pero sabi ni Kagawad, masisimento na. Diretso po ng Nampalcan daw ito, barangay Nampalcan. So ito daw po yung sabi ni Kagawad na end ng property. Sabi niya dito. Ayan. Ayun, doon. Kasi yan ang parehas niya. So umaabot talaga siya ng 80 meters hanggang 100 meters po. Ayan po, matigas po yung daan. Natabunan po talaga ng mga bato. Itong property na to. Ito yung end natin. So, may mga bodega dyan, may yan na po yung kuryente na pwedeng pagkuhanan. May power line sila doon. So, bahayan na po dyan. Ito po, yung property natin dyan. End ng property, pa ganun. Paikot ng ganun. So, kuha tayo ng lot plan na ito. So, ulitin ko po, bayan po ng Umingan, Pangasinan. May sukat po na 16.4 hectares. So, mahigit isang kalahating hektarya siya. So, kagandahan nito, pasok po yung ating 4 wheels. Ang asking price ni seller dito, 2.5 daw po. Sagot niya ang capital gain tax at siyempre sa kanyang agent. Ayan, rice land, irrigated rice land, pero pwedeng magpatayo ng bahay dito. Tapos may fish pan sa likod, overlooking ng bundok ng Umingan. Ayan po, sana magustuhan nyo. From National Road pa pala ito, mga lang, ang biyahe dito, mga 5 to 8 minutes, nandito ka na sa property. Ayan po, rice land, pwedeng magtanim ng gulay, mais, saka sibuyas sa lugar na to. Maraming salamat po. Sana magustuhan nyo. Tawagan nyo na lang po ako agad sa aking number, lalagay ko sa screen o sa aking messenger.
lalagay ko din po ang aking FB page dito. So yun, salamat po. Ingatan po kayo ng Panginoon. God bless sa ating lahat.